Magandang araw mga mahal kong mag-aaral! Kamusta na kayo? Naritong muli si Teacher Ann upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa paggamit ng wastong bantas, isang aralin sa Filipino. Para sa ating MEL competency, natutukoy ang pagkakaiba ng gamit ng mga bantas batay sa kwento. Nagagamit ang wastong bantas sa pagsusulat ng payak na pangungusap at nakasusulat ng pangungusap gamit ang mga ito. Basahin natin ang mga sumusunod na pangungusap na may wastong damdamin. Handa na ba kayo? Ang laki ng bayabas! Marami ang tanim sa bukid. Ano ang paborito mo? Aray! Masukot ang tiyan ko! Ano ang gusto mong kainin? Masarap ang papaya. Magaling mga bata! Tuklasin naman natin ngayon ang ating aralin. Makinig kayong mabuti. Wastong gamit ng bantas. Mayroon tayong mga karaniwang bantas na ginagamit, gaya ng tuldok, tandang pananong at tandang padamdam. Ang mga ito ay karaniwang ginagamit natin sa pagsulat ng mga pangungusap, kagaya ng mga ipinakita kong pangungusap sa inyo. Umpisahan natin sa tuldok. Ito ay ginagamit sa mga pangungusap na pasalaysay at pautos. Halimbawa, si tatay ay nasa bukid. Masarap ang mangga. Ito ay halimbawa ng pangungusap na pasalaysay. Paborito ko ang cake. Makulay ang bahaghari. Halimbawa pa rin ito ng pangungusap na pasalaysay. Masaya ang aming pamilya. Ang susunod naman na bantas ay ang tandang pananong. Ginagamit ang bantas na ito sa pagtatanong. Narito ang mga halimbawa. Ano ang pangalan mo? Maaaring sagot ay oo o hindi o ang mismong direktang sagot sa tanong. Ano ang paborito mong kulay? Ito ay halimbawa ng pangungusap na pananong. Sasama ka ba sa plaza? Kung inyong mapapansin, gumamit tayo ng tandang pananong sa dulo ng pangungusap. Ikaw ba ang sasali sa laro? Mayroon din itong tandang pananong sapagkat ito'y ginagamit natin sa pagtatanong. At ang huling pangungusap, sino ang kapatid mo? Ang mga halimbawang pangungusap na aking binasa ay halimbawa ng mga pangungusap na patanong. Dumako naman tayo sa huli at ikatlo, tandang padamdam. Ginagamit naman ang bantas na ito kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng masidhing damdamin. Halimbawa, naku, nasusunog ang bahay! Yehey! Nanalo kami! Aray! Natusok ako! Ito ay halimbawa ng pagpapakita ng masidhing damdamin. Wow! Ang dami ng cake! Halimbawa ito ng pangungusap na nagpapahayag ng masidhing damdamin. Hala! Pagkain ng aso yan! Ito ay ilan lamang sa mga pangungusap na ginagamitan ng tandang padamdam. I-apply natin ang ating natutunan sa ating aralin. Mula sa mga larawan na magpag-flash sa inyong screen, sumulat kayo ng pangungusap gamit ang iba't ibang mga bantas. Handa na ba kayo? Matapos kayong magsulat, basahin naman natin ang mga pangungusap na may wastong damdamin batay sa bantas na makikita sa dulo ng pangungusap. Mahal ko ang pamilya ko. Sumusunod ka ba sa magulang mo? Wow! Salamat po, Inay, sa regalo! Naku po! Maglinis na tayo!
Bakit mabuti ang pagsasabi ng po at opo? Marunong ka bang maghugas ng plato? Magaling na pagbabasa mga bata. Lagi nating tandaan at isaisip, may mga bantas na ginagamit sa pagsulat ng pangungusap, gaya ng tuldok, tandang padamdam at tandang pananong. Mahalagang alam natin kung papaano at anong emosyon ang kalakip ng mga bantas na ito para maipahayag natin ng maayos ang ating mga nasa isip. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig sa ating video lesson. Sana'y nakatulong ako na maragdagan pa ang inyong mga kaalaman. At para naman sa mga ibang detalye at video lesson, maaari nyo akong i-follow at i-subscribe. I-type lamang ang Teacher Ann Alfaro or ang Team Rowan TV sa inyong TikTok, Facebook o YouTube channel.